Magandang araw po, teacher. Maaari ko bang kaanyahan ang lahat na tumayo para sa ating panalangin? Ngayon naman ang anak, Espiritu Santo. Amen. Bago kayo mupo, nais ko muna, pulutin niyo muna yung mga kalat na nakikita niyo sa paligid at itapon niyo ito sa tamang basurahan. Tapos na ba ang lahat? Opo, teacher. At ngayon, magsilip na kayo. At ngayon, nais ko malaman sino ba ang lumiban sa klase ko ngayon? Wala po, teacher. Mabuti. Dahil walang lumiban sa klase ko ngayon, maaari ko bang malaman kung ano ba ang tinalakay natin kahapon? Ang tinalakay po natin kahapon, teacher, ay tungkol sa mga anyong lupa. Ano naman ang mga halimbawa ng mga anyong lupa? Kapatagan at talampas. Mabuti, ang galing niyo naman. Bigyan niyo yung sarili ng magaling na clap. Sa dalawa, galing. At ngayon, may papakita ko sa inyo ng mga larawan at nais kong sabihin niyo kung ano ang mga ito. Ano ba ang unang larawan na ito? Isda po. Heto naman. Isda rin po. Heto. Octopus. Magaling. Heto naman. Isda. Ano kasi ng isda? Ito ay isang whale. Heto naman. Jellyfish. Magaling. Heto. Pagong. Magaling kayo ha. Heto naman, panghuli. Isda. Mabuti. Ang galing niyo naman. Okay, ngayon ay meron tayong tatalakay na bagong paksa. At ang ating bagong paksa ay tungkol sa mga anyong tubig. Ang mga anyong tubig ay nagsisabi ng tirahan ng iba't ibang hayop at halaman. Halimbawa na lang nung aking pinakita sa inyo ng mga hayop na nanirahan sa lamat, kagaya ng shark, whale, pagong at iba pa. At ang mga anyong tubig ay marami itong halimbawa. Ngunit, sa araw na ito ay natalakayin na natin ang 5 anyong tubig. Halimbawa ng anyong tubig. Una ay karagatan, dagat, ilog, lawa at talon. Ang karagatan ay ito ang pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig. At ang karagatan ay may maaalat na tubig. At ang halimbawa ng karagatan ay ito. Ang karagatan, sa nakikita niyo ito sa larawan, ang karagatan ay napakalaki at napakalalim ng karagatan. At ngayon naman ay ang dagat. Ang dagat naman ay malawak na anyong tubig na mas maliit sa karagatan. Ang dagat ay karumpong lamang ng karagatan. Katulad din siya ang dagat sa karagatan na maalat din ang tubig. Ang halimbawa ng dagat ay ito. Sa makikita ninyo, ang dagat ay malawak ngunit maliit ito kaysa sa karagatan. Ang pangatlo ay ang ilog. Ang ilog naman ay mahaba at matibok na anyong tubig na umaagos patungo sa dagat. Ang halimbawa naman ng ilog ay ito. Sa makikita niyo sa larawan, sa halimbawa ng ilog, ay ito ay isang ilog na patungo ito sa karagatan. At ang ilog na ito ay hindi maalat. Ang pang-apat naman ay ang lawa. Ang lawa naman ay ang yung tubig na napapaligiran ng lupa. Ang halimbawa naman nito ay ito. Sino ba nakakalam kung anong pangalan ng lugar na ito? Ako po, teacher. Ano itong pangalan ng lugar na ito? Lake Tinamaloy. Tama! Ito ay ang Lake Tinamaloy. Ang Lake Tinamaloy ay isa sa halimbawa sa mga lawa na napapaligiran ng mga lupa. Ang panghuli naman ay ang talon. Ang talon ay daloy ng tubig mula sa isang mataas hanggang sa mababang bahagi nito. Ang halimbawa naman ng talon ay ito. Sa makikita niyo dito sa larawan, ang talon ay, ang tubig dito ay nagagaling sa itaas patungo sa ibaba. Naiintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Magaling. At ngayon, dahil inyo na naiintindihan ang mga anyong tubig at ang mga halimbawa nito, ngayon, nais ko kayong bumuo ng 5 pangkat at buuin ninyo itong mga larawan at sabihin ninyo kung anong mga anyong tubig ito. Naiintindihan mga bata? Opo, teacher. Magaling.
sagot. Ito ay lawa, karagatan, ilog, talon, at ang dagat. Palakpakan niyo yung sarili at bigyan niyo yung sarili ng magaling na clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Galing, 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 galing. Sa kabuuan, ang mga anyong tubig ay may 5 itong halimbawa. Ito ay karagatan, dagat, ilog, lawa, at talon. Ang karagatan ay may pinakamalawak na anyong tubig. At ang dagat naman ay ito ay malawak ngunit mas maliit sa karagatan. At itong dagat ay nakalutong sa karagatan. At yung tatandaan na ang karagatan at dagat ay maaalat na tubig. Ang ilog naman ay ito ay paliko-liko na may paliko-liko na patungong dagat na rin. Ngunit ang ilog ay hindi maalat na tubig. At ang lawa naman ay ito ay napapaligiran ng mga lupa. At ito rin ay hindi maaalat na tubig. At ang talon naman ay lagi yung tatandaan na ang talon ay ang tubig dito ay nagsisimula sa taas patungo sa ibaba. At ito lang ang inyong tatandaan na ang mga halimbawa na ito ay dapat na halagahan. Sapagkat dito rin tayo nakakakuha ng mga kailangan natin sa araw-araw. Kaya kailangan natin itong pahalagahan. Wala na ba mga katanungan mga bata? Wala na po, teacher. Mabuti. At ngayon ay gagawin tayong pagtataya. Sagutan niyo ito sa karating ng papel at ipasa ito. Tapos na ba ang lahat? Opo, teacher. Mabuti. Dahil tapos na ang lahat, may ibibigay ako sa inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay gumawa kayo ng ang inyong takdang aralin ay gumawa ng isang scrapbook patungkol sa iba't ibang kanyang tubig. Naiintindihan mga bata? Opo, teacher. Mabuti. Wala namang mga katanungan mga bata? Wala na po, teacher. Mabuti. Dahil wala na mga katanungan, ngayon ay tatapusin ko na rin ang ating talakayin. Paalam mga bata! Paalam po, teacher. At mag-ingat kayong lahat.